Hello, magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan ko. So, meron tayo ditong reraakan. Ito ay video galing kay Chinkitan, yung regarding kay Diwata na uh So, ito na kasi, wait lang ha, bago yung kay Chinkitan, ito na kasi si Diwata ngayon. Wala na pala yung sa Pasay niya, no? Panoorin nga natin to. Ba't walang volume? Ang address po natin dito ay Jokno Boulevard, Pasay City. Bagong pwesto, bagong mino, may parking maluwag at wala ng clearing. Sa ng sabaw ay ang gusto mo ng maangang na. Actually may bubuksan na nga ako sa Quezon City brand. At saka siyempre papatikim natin ng libre doon sa mga pupunta. Libre? At saka open na din ako ngayon for franchising. Aba? Sa mag-franchise. Ang mga kuhang video na ito ay ilan lang sa throwback kung paano nga ba nagsimula, nag-boom, pinilahan at sinuportahan ng Ang ganda kasi ng success niya overnight, Yung para bang blessing talaga ni Lord yung nangyari. Yung para bang biniyayaan siya ng magandang pagkakataon. publiko. Ang 24/7 Paris business ni Deo At to be fair, natikman ko talaga yan. Pwede na. Hindi ba sabihin, hindi naman siya nakakahiya or hindi naman siya hindi masarap. Masarap din. Lalo na pag gutom na gutom ka. Sakto lang. 'Di ba? Lalo na yung offer niya dati, 'di ba, 100 pesos 'yon. Only rice pa tsaka may soft drinks pa, 'di ba? Panalo 'yun, yung 100 na 'yun dati. Only sabaw pa. Buena o mas kilala nga sa pangalang Diwata. Pero makalipas ang mahigit 1 taon, aminado naman si Diwata na tulad ng ibang negosyante ay lumagapak ang kanyang ipinundar na negosyo mula sa kanyang sariling pawis at maging hirap. Yun, di ba? So nagkaroon tayo ng failure sa business na. Hindi, natatawa kasi ako. Kasi medyo mayabang ka nun kasi dati. 'Di ba? Akala mo hindi ka na matitinag nun. Yes, 'di ba? Wag niyo namang sabihin na galit ako kay Diwata, pero bad trip ako sa kanya kasi mayabang talaga siya dati nun eh. 'Di ba? Kung i-compare ko siya kay Neneng B, si Neneng B nag-viral 'yon. Ngayon hindi na masyadong viral si Neneng B, pero tingnan mo naman si Neneng B ngayon, patuloy pa rin. May pwesto pa rin siya. Kasi yung viral kasi na yan, mamaya papakinggan natin si Chinkitan mamaya regarding dito. Hindi naman kasi sustainable yan eh. Unang-una, nag-viral ka hindi dahil dun sa pagkaing binibenta mo. Sa istorya lang ng buhay mo at gustong magpa-picture sa yung tao. Never na naging reason yung pagkain mo kaya ka nag-viral. 'Di ba? Kaya kung napapansin mo, wala ka namang repeat customer eh. Meron siguro kung malapit lang sa'yo doon at nasusulitan doon sa 100 pesos. Pero yung halimbawa, di ba merong mga nagta-travel galing pang Pampanga, galing pang Batangas, minsan nga may galing pang Palawan eh. Pero never nang umulit yun sa'yo. Kasi nga, it's either na nakita na yung ugali mo or kasi ikaw lang naman talagang pinuntahan, hindi naman yung parisan mo. Natin to the point na mayroon talagang hindi magandang manangyari. Tapos yung pares naman natin, wala na yung mga parisan natin na mga malalaking parisan na nagbukas. So, mayroon naman ako ngayon, pinaplano ko ulit mag-move on. So, mag-umpisa ulit tayo sa card. Sa ngayon ang pinagkakaabalahan mo na raw ni Diwata ay Oo, kasi ganito yan eh. Hindi ka pa handa. Hindi ka pa handa dun sa biyaya na naibigay sa'yo. Ito yung isa sa mga, 'di ba, nagdadasal tayo minsan na Lord, bigyan niyo naman ako ng 10 million para ma-solve na lahat ng problem ko. Sometimes may rason kung bakit hindi pa binibigay sa iyo yung mga ganung bagay. Kasi nga hindi ka pa handa. Parang ito si Diwata, 'di ba? Parang kaya kasi yumaman siya hindi naman dahil sa pagsusumikap niya eh. Oo, nagsumikap naman. Hindi ko naman sinasabing hindi siya nagsumikap.
Pero hindi siya yumaman dahil sa pagsusumikap niya. Yumaman siya dahil sa ibang vlogger din na gumata sa kanya, na nag-viral siya. Natuwa do sa buhay niya, do sa ano. Hindi pa siya handa eh. Wala siyang formal education kung paano mag-handle ng business. Manage ng tao, parang hindi siya marunong. 'Di ba? ay ang kanyang Diwata Mini Grocery na siyang open din ng 24/7. Naisipan ko magtinda ulit, na ibalik ko sa dati kung ano man yung tinda ko. Kaya ang makikita mo ngayon ng mga tinda ko dito, mayroon tayong mga sigarilyo, soft drinks, mga candies, mga merenda, may mga pansit canton tayo, yung mga easy food na lagyan mo na ng tubig, pwede ka na makakain. Laki talagang diferensya. Tapos sinasabi mo pa kay Hiwaga nun, 'di ba? 'Di ba may Hiwaga Pares? Natithreaten ka pa, pinagsasabihan mo pa si Hiwaga Pares na ako ang original. Parang ang sinasabi mo, ikaw yung nag-imbento ng Pares eh. Ang pinagkaiba kasi dito, kung ang namahunan ako dito ng 5,000 to 10,000, bibinta ka lang daily ng mga 3,000. Laki na rin, laki na yun ha. Namuhunan ka ng 10,000 tapos daily, 3,000. Malaki na yun. Doon nung katrending Kesa mamasukan ka, di ba? ko na maraming customer talaga na libo-libo talaga. Sa kabila naman ng mga pinagdaraan ng problema ni Diwata ngayon, ay patuloy naman daw niyang sinusubukan ang lahat ng kanyang makakaya para malabanan ito at makabangon muli sa buhay. Laban lang ng laban. Kung hindi man para sa akin noon, yung chance, malay mo, itong pangalawa akin na talaga. So, wag na. Mukhang magiging success ka dyan kasi from the beginning malalaman mo na eh. Hindi siya dumating lang sa ng magic eh. Yung nakaraan kasi magic yun eh. Dito kasi step by step malalaman. Maniniwala ako pag nakabangon ka dyan, yun na yung tunay na swerte mo. Kahit na busit ako sa'yo, naniniwala naman ako na kasi siguro nakita ng Diyos na hindi ka talaga handa that time. So, hindi ka naman nag-aral nun, 'di ba? Kasi usually pagka ganun, pag may pera ka, magi-invest ka sa ganito eh. Tama yung ginawa ni Manny Pacquiao, 'di ba? Nung nagkapera siya, nag-aral siya kasi alam niya importante eh. Ikaw hindi mo ginawa. Kung ano mga pinaggagaw, nag-cosplay ka. Ka, 'di ba? So, ang maganda ngayon, tinuruan ka ng Diyos siguro na aralin mo from the very beginning uli. Kung ano yung mga dapat gawin sa hindi. At pagka dumating ka uli sa yung mga pagkakamali mo dati, lahat hindi naman tayo perfecto eh, 'di ba? Sana matuto ka dun sa nangyari sa past. Itapon mo na 'yon. Yung pagiging masungit, 'di ba? Kasi sa gusto mo nasa business ka eh. Ang buhay kasi ng business mo mga tao. Hindi mo afford na mawala yung mga tao. Yun ang naglalabas ng pera sa iyo eh. Kahit ba sabihin mo naman na pumunta doon ay wala namang binibili sa iyo, magpapa-picture lang. Isa yun sa isa yun sa way, marketing na rin kasi yun eh. Kasi kapag halimbawa pumunta doon nagpa-picture lang sa iyo, ang gagawin nila ipo-post nila yan sa FB nila. O ano yan? Ano to? Yung paresa ni Diwata, masarap ba doon? Subukan nyo. 'Di ba? Marketing na rin 'yun eh. Swerte ka nga that time, hindi ka na nagbabayad sa advertisement noon. 'Di ba? Mga tao na 'yung gumagawa. Kaya lang sinungitan mo ng sinungitan eh. Katwira mo, napapagod ka rin. 'Di ba? Na pwede mo namang kausapin kung pagod ka na. 'Di ba? Pasensya na po. 'Di ba? Papahinga lang po muna ako. Hindi eh. Ayun, nandito ako para magnegosyo. Hindi Ayan, di ba? Nga tayo mawala ng pag-asa, laban lang ng laban. Para naman sa mga kapareho niyang kumakaharap din sa patong-patong na problema at maging pagkadapa sa buhay ay nag-iwan siya ng kaunting mensahe. Pagkadapa mo, huwag mong sabihin dyan na nagtatapos. Kasi ako ang ginagawa ko nung nadapa ako, bumangon, tapos isipin mo yung pagkadapa mo na parang may kulang. So gawin mo siyang motivation yung pagkadapa mo, parang may kulang, kailangan ko pa siguro galingan. Huwag ka lang sumuko kasi di ba tulad ng sinabi, pag sumuko ka, hindi mo makakanta yung pangarap mo. Kasi sumuko ka nga. Laban lang ng laban. Huwag mong gawin failure yung pagbagsak mo. Bagkus bumangon ka ulit, lalo mo pang galingan. Well,
Totoo naman, totoo naman. Sabi nga nila ang buhay ay parang gulong. Minsan ikaw ang nasa taas, pero may mga pagkakataon na posibleng ikaw ang nasa ibaba. Pero kung ikaw ang nasa ilalim ay hindi ibig sabihin nito na hindi ka na makakatayo muli. Dahil ang kailangan mo lang ay tiwala sa sarili at maging pananalig sa Panginoon. In the heart of changing life. Totoo naman yun. I agree doon sa sinabi niya. Kaya dapat isa puso niya na, no? Now, ito naman point of view ni Chinkitan. Panoorin natin. Naalala niyo ba si Diwata? Alam ko marami po nagsasabi na laos na siya, tapos na si Diwata. Naalala ko tuloy nung na-interview ko siya sa TV5 sa programa ko sa Chink Positive. May line siya na ginamit, dating binubugbog, ngayon dinudumog, dating sobra haba ng pila, viral trending, pero ngayon nagtitinda na lang daw sa mobile sari-sari store. Ang tanong, tapos na ba talaga siya o lumalaban pa? Hi there, this is Chinkitan, your pambansang world coach. Sa totoo lang, dapat niyang gawin, yung parang acceptance na, wala nagkamali po tayo nung dati eh. Mamahalin siya ng tao dun eh. Yun pa naman ang gusto ng mga tao ngayon, yung gano'n, yung medyo madrama. Hindi ko sinasabing pero makikita naman ng tao yung sincerity. Wala eh. Bullshit ako dati eh. 'Di ba? Di ngayon kung tatanggipin niyo pa ako, 'di ba? Salamat po at patawarin niyo din ako. 'Di ba? Sa pagkakataon na ito, pag-uusapan po natin yung journey ni Diwata from nothing to something and from something back to nothing. Hindi para siya i-judge, kundi para maunawaan at maintindihan kung anong ibig sabihin Ginajudge mo eh. ng pag-angat at pagbangon. At kung ikaw ay isa kang entrepreneur or struggling entrepreneur, you need to hear this story until the end. I'm sure naalala po natin na dumaan po sa ating FYP page nung kasagsagan ng kasikatan ni Diwata. Lahat yan, gusto oo. pumunta, lahat gusto mag-vlog. Minsan nga pumupunta dyan, tinatamad na sa sobrang haba ng pila. Lahat gusto makisabay sa trend. Ganun talaga ang negosyo minsan. Mabilis ang pag-angat, pero ang hindi na pag-uusapan, mas mahirap i-maintain ang success kapag naabot mo na. At ngayon nga, may mga reports na nagtitinda na lang sa mobile sari-sari store. Simple, tahimik. Ito pa, bumabalik pa sa mga dating place niya. Sinabi, bumagsak na, sayang na, wala na, laos na. Pero hindi ba lahat tayo, honestly, dumadaan din naman tayo sa ganyan eh. Hindi kasi, wait lang ha. Kaya kasi ine-emphasize ng mga tao yon. Kasi sa buwisit din kay Diwata. Kasi ang ginagawa kasi ni Diwata noon, ako sa akin okay lang kung papatol ako sa basher. 'Di ba? Hindi naman ako sikat eh. Anytime halimbawa ganitong kadami yung nanonood sa akin, then umayaw na kayo sa akin na manood sa akin. Pwede ako mag-start, madali lang. Pero yung halimbawa kung kalibel ko na si MG, na milyones ang yun, mararamdaman kong pagbagsak. No? Parang kay Diwata, di ba? Milyones ang sumuporta kasi sa kanya noon. Para kasing nung naging mataray na siya. Kasi sa totoo lang talaga, pag celebrity ka kasi, kasama sa hirap ng trabaho mo yung makisama sa mga tao eh. Di ba kaya napapansin mo, sila Sarah Geronimo, sila Gary V, sila, yung mga celebrity, sometimes kahit pagod sila, kailangan nila maging nice sa tao. Kasi naiintindihan nila, kaya sila nagkakapera dahil sa tao. Yun ang hindi nagigets si Diwata. Hindi naman yumaman si Diwata dahil masarap ang paresan niya eh. 'Di ba? Yung lasa ng pares niya, hindi naman sa hindi masarap, sakto lang. Walang special. Ang nagpapa-special lang doon, yung story kasi ni Diwata na dati nakatira sa ilalim ng tulay, nagsumikap, maraming taong inspired sa kanya na hindi naiintindihan ni Diwata yun. Na sana naging nice siya. Parang si Nening B, di ba? Babalik ko si Nening B. Si Nening B, nag-viral siya ang sipag-sipag niya, minahal ng tao si Nening B. Ngayon, hindi na. Pero kita mo naman, hindi nagsungit si Nening B. Kaya, if ever man na makita mo si Nening B ngayon, na ano ka pa rin, magiging masaya ka pa rin sa naaabot ni Nening B. Kasi, hindi siya kupal. Medyo may issue si Nening B doon na
na binasya ng mga tao, yung sinasabi na maanong ulam. Pero later on naman, nagets naman ng tao na nasabi ni Nening Bio na hindi niya naman meant na makasakit sa mga tao. Umiyak nga siya nung inexplain niya yun eh. 'Di ba? Pero dahil naging grateful yun. Panoorin niyo yung vlog ko nung pumunta ako ng Quiapo, yung tinesting ko yung mga manghuhula doon. Lumapit ako kay Nening B, kahit pagod na pagod si Nening B, ngingiti talaga siya. Nening B, pakaway naman sa sa camera. Kasi alam ni Nening B yung importansya ng mga tao eh. 'Di ba? Ngayon laos na siya. Makita mo man siya na nagbebenta doon. Hello, ikaw yung si Nening B dati, 'di ba? Walang masamang tinapa yung mga tao sa kanya. Eh ito kasi, syempre, sobrang yabang nito dati. Hindi mo masisisi yung mga tao na matuwa na bumagsak. Although na masama naman yun na maghangad tayo ng masama sa kapwa natin. Pero nagigets ko yung mga tao kung bakit naligayahan sa pagbagsak niya. Hindi dahil na mahilig ang Pinoy manghila pababa. Kasi iba yung itinanim kasi ni Diwata dati eh. 'Di ba? Kasamaan ng ugali yung tinanim niya eh. Pero kung kabutihan yung tinanim niya sa mga tao na kahit nakikita ng tao na kahit pagod na pagod siya, no, ngingiti-ngiti pa siya, hello, hello. 'Di ba? Happy birthday. Tapos magpapahinga siya, hindi siya yung parang kung sinong akala mo na yung inasal-asal niya dati. Kasi inuulit ko, yan kasi ang bumubuhay sa mga celebrities, yung mga fans. 'Di ba? Kaya nga ako, minsan marami nabubuwisit sa akin. Hindi ako celebrity ha, pero yung alam ko kasi yung sacrifice niya na binibigay niyo sa akin pag nanonood kayo ng video ko, kung paano kayo nagtsatsaga sa akin. Kaya kapag magsha-shoutout ako, pasensya na kung sobrang haba. Kasi yun lang ang way ko para makaganti sa inyo sa ginawa nyo sa akin. Kasi hindi biro na mag-ubos ng internet sa akin. 'Di ba? Biro nyo, pakinggan nyo ako hanggang ngayon, hanggang oras ngayon, 'di ba? Nakaka 17 minutes ako, nanonood kayo. Ano 'yun? Thankful ako doon. Dapat ganoon ang ginawa ni Diwata. Pag-uusapan dahil nga hindi ka masyadong kilala. Pero meron tayong moment sa buhay na talagang nasa taas tayo. May moment sa buhay na talagang babagsak tayo. So, let me ask you something personal. May pagkakataon din ba sa point ng buhay natin na talagang guminahawa ang buhay mo, gumanda ang karir mo, pero nakalimot ka? Diba? Business peak, financial breakthrough, tapos bigla na lang. Yun nga, nung nakalimot ka, or maybe nakalimot tayo sa mga taong tumulong sa atin, tapos bumagal. Nung bumagal, bumagsak na. Masakit. Hindi dahil sa nawalan ka ng pera, pero yung pride yung pride talaga no? Sa expectation, sa image, talagang nasaktan ka doon. Alam mo kasi, hindi ito nakikita ng maraming tao. Lalo na pag ikaw ay nasa tuktok at maraming sabi nga, ay nako, dapat lang bumaksak si Diwata kasi nga ang yabang-yabang, lumaki ng ulo. Yes, I may agree with that comment, pero yun nga, lahat naman tayo ay nagkakamali, di ba? Oo. Ibig ko sabihin, yung pagkakamali, talagang mali yun. Di ba? Pero malungkot lang na kailangan mapagdaanan ni Diwata na bumagsak muna siya bago niya ma-realize na mali yun. I don't know kung na-realize na ba ni Diwata. Ang importante siguro ganito, kung nagkamali ka, inamin mo ba na ikaw ay nagkamali? O Correct. Yan yung dapat ngayon ni Diwata isipin. Kung ako nga i-acknowledge ko yung yung pagkakamali niya on screen eh. Alam ko po naging kupal ako dati, 'di ba? Syempre, lahat naman po tayo nagkakamali. Sana po patawarin niyo ako. Hindi ka alam niyo ang mga Pinoy yan eh. Mapagpatawad yan eh. Yan yung pinag-uusapan namin ni sino ba yung si Attorney Him yata yung kausap ko last time na halimbawa if ever man na mawala kasi sinasabi kung ganon, alam mo yan si Sir Norman Mangusin, kung yan ay shumat up lang muna, magpahinga yan ng ilang buwan, feeling ko makaka-recover yan eh. Ang problema madaldal eh. 'Di ba? Let's say halimbawa mag-rebranding siya sa sarili niya, makakasurvive yan si Norman Mangusin. Maawain kasi ang mga Pinoy.
Aban mo yung pagkakamali mo. Kaya para sa mga taong nagsasabi na, oy, nagkamali ako, I want to recover again, start small, mag-umpisa sa baba, hindi to nakakaya. As a matter of fact, I call that maturity. Kung totoo man ngayon ay mas simple na siya, nagkising na siya sa katotohanan, at sinabi niya na talagang, oo, nagkamali ako, gusto ko na talaga magbago, ay, bigyan natin ng pagkakataon. Because everybody deserves a second chance. Do you agree? Type agree. I agree. 'Di ba? Lahat tayo deserve naman second. Kahit nga hanggang third 'Di ba? Only naman yung chance sa buhay. Ako, para sa akin yun Pero depende na lang yun kung yung sa magbibigay ng chance natin. Pero naniniwala ko, only ang chance. Kung hindi ka na mabigyan ng chance, ikaw na ang humabol sa chance. 'Di ba? Hindi naman wala naman limit yan kung kailan ka mag-a-attempt uli na lumaban 'di ba? Kaya nga tatandaan nyo, as an entrepreneur sa negosyo, may cycles siya. Meron siyang struggle, and then meron siyang survival, meron siyang success. At minsan, kung di nga na maintain yung success, babalik na naman sa struggle, survival, and success. Paikot-ikot lang. Kaya kailangan po natin na kapulutan siguro ng aral sa nangyari po kay Diwata. Ano po ang pwede natin mapag-aralan at matutunan? Number 1, hype is not the same as foundation. Hype is temporary, pero kung talagang yung business sense mo ay talagang tama, tapos ang nangyari niyan, pinangalagaan mo yung pangalan mo, naging humble ka, nako, mas lalo Correct, siyang tatagal. Trending doesn't mean permanent. Pero, if you have the right Pwede may capitalize yun yung trending kasi Depende na lang kung paano mo siya gagamitin. values, if you serve your customer right, magiging long-term ang success mo. Number 2, income can fluctuate. Kaya nga importante, pag tayo ay kumikita na, hindi dapat gastusin lahat, ubusin lahat. Dapat mag po tayo ng tinatawag natin emergency fund, just in case na humina na negosyo natin. Diba? Meron tayong ikang pondo Di pa nga ako nakabili ng iPhone na makapag-umpisa na panibago at meron tayong pondo na pwede tayong mabuhay na hindi tayo may stress. Number 3, real entrepreneurs don't retire from setbacks. As a matter of fact, kung nag-rock bottom ka na nga, rock bottom, dulong-dulo ka na Alam mo, in the bottom, you will find the rock. And sino yung the rock na yan? The rock is our foundation and that is no other than God. Kaya nga, pag ikaw ay rock bottom na, alam mo, hanapin mo si Lord dyan at tutulungan ka. And then Kaya lang yun lang masama Para bang kailangan mo ba bang maranasan yun bago ka lumapit sa Diyos? Sometimes pag nakakaranas ako ng failure sa buhay, minsan nga nahihiya na ako magdasal Kasi iniisip ko, babatukan ako ni God na, kaya ka lalapit ngayon dahil may problema ka, Alam ko na hindi naman ganun ang Diyos. Pero syempre yung guilt ko, na tayong mga humans kasi sometimes, kapag sagana ka, hindi mo siya naaalala 'Di ba? Kaya ako talaga, I'll make sure kapag ako ng biyaya, 'di ba? Magte-thank you talaga ako. Thank you God, thank you. Yung kahit ganun lang, hindi mo naman kailangan maging ting, yung may bilog sa ulo, maging katulad ni Alvin, asawa ni Izzy. Hindi mo naman kailangan maging ganun Yung ma-acknowledge mo lang yung Diyos na, salamat po, hindi mo pinabayaan. Pero sometimes, nagigilty ako na pag sobrang busy sa trabaho, tapos, alam mo yon yung kumikita ka, pumapasok ang pera, hindi mo na talaga siya naaalala. Tapos sometimes, problema na naman, nagkaroon ka na naman ng problema. Tapos lalapit ka, kahit dyan lang sa higaan, titingin ka sa taas, kakausapin mo na, hihingi ka ng tulong. Ako nahihiya ako Yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, feeling ko, babatukan ako ni Lord pagka, kaya mo ko kinakausap dahil may problema ka, samantalang nung wala kang problema, ni kamusta, hindi mo ko makamusta. Although na hindi ganoon ang Diyos naiintindihan ko naman syempre, yung sinasabi ko na yun ay guilt ko lang. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kahit man kahit hindi ka makatanggap ng biyaya, yung the fact na nabuhay ka lang sa araw na yon, yung nagising ka ng maayos,
At or na iraos mo yung araw na walang aberya. Kahit konti, thank you God. Ganun lang. At least kahit papaano, nakapagpasalamat ka. Apat, tatandaan nyo, hindi nakakabawas ang pagkatao pag ikaw ay nagsimula muli. Mas nakakabawas ang pride na ayaw mag-adjust. Mas Correct. nakakabawas ang yabang na hindi ina-admit na siya ay nag-fail. Mas nakakabawas po talaga ng pera kung ayaw talaga natin magsimula muli. Kaya huwag natin husgahan ang mga taong bumabangon. Kaya lang yun no? Yung pride kasi number one na kalaban mo. Katulad yan ni Diwata, no? Di ba? May mga kotse siya, maganda ang bahay niya. Tapos biglang makikita mo, magbebenta na naman uli isa sa kariton. Sa ibang tao, mukhang hindi kakayanin yun eh. 'Di ba? Kasi may in-establish na sila na image. Kaya, ang talaga, ang natutunan ko sa buhay, wag maging mayabang kahit kailan. Kasi kung naging mayabang ka, ikaw na rin na magpapahiya sa sarili mo pagka bumagsak ka eh. Unlike yung hindi ka mayabang, no? Hindi, wala nga akong pera. Puro ganun ang bukang bibig mo. Wala akong pera. Kapag totoong wala kang pera, hindi na nakakahiya yun. Dahil alam na ng taong wala kang pera eh. Hindi yung sinasabi mong, kaya ko yan. Pera ako, dami kong pera eh. Tapos yung pala, wala ka na. Mas nakakahiya yun. Yung malaman ng tao na wala ka talagang pera kaysa yung sinasabi mong wala kang pera tapos malalaman lang ng tao na mapera ka pala. 'Di ba? Kaya kahit kailan hindi nakatulong talaga ang yabang eh. Yes, may time na excuse me, na kailangan gamitin mo pag niyuyura ka na yung pagkatao mo. Siyempre kailangan mo naman ipakita na capable ka or sometimes ibebenta mo ang sarili mo, kapag halimbawa mag-a-apply ka sa isang trabaho, ano ba ang kaya mo? Ano ba experience mo? Dati po akong nag-manage ng ganito. Alam ko po ang pinaka-expertise ko, marketing, etc., ganyan. Yun, pwede mong gamitin yung yabang na na yung yabang talaga. Kasi kailangan mo ibenta yung sarili mo nun eh. Pero yung halimbawa yung mga typical na kwentuhan lang, 'di ba? Hindi siya maganda na lagi isaksak mo sa utak ng tao na astig ka, bigatin ka. Kasi pagka nalaman nila na wala ka palang ibubuga, mahirap 'yon. Unlike yung sinabi ko nga kanina na panay bukang bibig mo, wala kang pera. 'Di ba? Okay lang at least yung tao alam na kung ano i-expect sa'yo, tapos biglang magugulat pala sila, naka-Ferrari ka. Di ba? Imbis natin husgahan, tulungan natin. Kaya ang tanong ko po sa inyo, ikaw, nasaan ka na ng season mo ngayon? Please hear me. Ang deep, ang pagkabagsak, hindi po ito ay failure. Temporary lang yan. Ang permanent, Nasaan? kung titigil ka. Hindi natin kontrolado yung trend. Hindi natin kontrolado ang opinion ng ibang tao. Pero kontrolado mo pa rin ang next move mo. Kaya huwag kang matakot na magsimula muli. Diba? Pag tayo ay nagsimula muli, ang tawag po niyan is growth in progress. Hindi pa tapos si Lord sa iyo, kaya nga lumaban ka muli. At para sa mga taong nais pa na matutunan at malaman talaga ang tunay So basically, yun lang naman yung tinuro ni Sir Chinkitan. 'Di ba? Ano ang lesson doon? Huwag matatakot magsimula uli. Kaya nga hindi siya mahirap gawin kung humble kang tao. 'Di ba? Kung halimbawa nakita ka ng tao na nagbenta ka ng kamote, talaga naman nagbebenta ka ng kamote eh. Yun ang bukang bibig mo dati eh. Na nakabenta lang ako ng kamote. May bago kang may bago kang iPhone. Hindi, maganda lang ang benta ng kamote ko ngayon. Di ba? Pero hindi nila alam, may may farm ka, may di ba? Kaya yun ang maganda, maging humble na lang para hindi mahirap ang pag-start just in case man na dumating sa punto na ikaw ay madapa. Di ba? Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.